Coco, meron pong hinandang dakilang bagay ang Diyos sa ating lahat. Yung naniniwala, pwede pong tumayo. Yung hindi naniniwala, okay lang, huwag kang tumayo. We will be reading the Word of God in the book of John, chapter 14. This is our theme, greater things are yet to come. Ikaw nga magbasa. Verse 12. Verily I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than this, because I'm going to the Father. So this is in NIV version. So greater things are yet to come. Father in heaven, we just want to thank you, Lord, once again. You brought us here safe and sound. Thank you, Lord, for the songs that you imparted in our hearts. Praises song and worship songs, oh God. Thank you so much. From the very start of the service, Lord, you are here. And we pray, Lord, until we finish this service, samahan niyo po kaming patuloy, Panginoon. We pray that your word not just be the food of our soul, but this word of yours, Lord, will bring strength, will bring enlightenment sa amin pong mga buhay. Thank you so much, O God. And the one that you will going to use, I pray, give him a double portion of your anointing and wisdom as well. And hatid niyo po siya, Lord, sa kalooban niyo to preach your word only, O God. Maraming salamat, Lord. At kaming lahat na makikinig, kausapin niyo po kami, buksan niyo po aming mga puso't isipan. Muli, aming kapong tinataas at sinasamba. Dakila ka, Panginoon. Thank you, Lord, O God. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. So, good morning sa ating lahat. Pwede na po kayong umupo. Let there be light. Jer, let there be light. Yan. Sige, buksan mo. Yan. Salamat, kapatid. Mga kapatid natin ito, pag nakikita ko to, parang nakikita ko si Coco sa kanya. So, congratulations sa ating lahat. Bakit kanya? Kasi maraming nagsimula, hindi po nakarating sa ending o sa katapusan. At yung iba natatakot sa katapusan. I don't know. Pero ito yung panahon na dapat natin ipagpunyagi. Ito yung panahon na dapat po nating ipagdiwang. Dahil sa huling linggo ng ating pong gawain ay narito ka. Kaya congratulations dahil kasama natin ang Panginoon. All throughout these years, hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon. We've been a lot of so many difficulties or hardship. Marami tayong mga naranas, siguro ang iba nagkasakit, ang iba medyo nag-struggle sa faith, ang ilan, mga kapatid, pwedeng gusto ng sumuko, ang iba naman nagpapatuloy pa rin kahit na sabihin natin gabuhok na lang yung kapit. But at the end of the day, dahil nandito ka, ikaw ay nagtagumpay. Amen? Yan yung pinakamahalaga sa atin pong buhay ngayon. Alam niyo po ba ang Diyos na ating pinaglilingkuran is a God of progression. Siya po yung Diyos na hindi niya gusto ang mga Kristiyano o mga anak niya na nananatili lang sa ganyang kalagayan. Gusto niya ang bawat isa po sa atin ay nagpa-progress. Nagpapatuloy na mayroon pong pag-unlad, especially sa atin pong mga pananampalataya. At naniniwala po ako, yan din naman ang hangad po natin. Dahil kapag tayo ay na-stuck sa isang bagay, kahit pa lahat yan ay puro pagpapala, magsasawa ka rin eh. Dapat umuunlad because the God that we serve is a God of progression. Ayaw niya po ng stagnant na mga mananampalataya. So when you read the Bible, from Genesis to Revelation, you will notice some insights or you will notice some revelation na lahat ng tinawag ng ating Panginoon ay hinatid niya, nilid niya
sa progression. Nilid niya moving forward. Ayaw ng Panginoon na sa pagkakatawag niya sa mga taong ito, ay manatili sila sa kanilang kalagayan. When we go back to the Israelites, these people of God, kahit sila ay kumain ng mana sa wilderness ng libre, kumain ng mga pugo, ng mga pugo, ng karni ng pugo sa wilderness, they had a lot of blessings. Hindi po yun ang nais lang ng Panginoon because at the back of the mind of the Lord our God, may greater things na nag-aantay po sa kanila sa Kanaan o sa Canaan. And the same thing din sa atin mga kapatid. Yan yung gusto ng Lord na maintindihan natin. Lalo na as we end this year, 2025. Marahil ang iba sa inyo, pinagpala, matindi yung blessings na nangyari sa iyo, pero wag kang makulong dahil may mas matindi pang nais ang Diyos para sa iyo. Si David, nung siya'y nilangisan ng ating Panginoon, hindi nagtapos sa paglalangis ng Lord ang kanyang naging progreso. Bakit kanya? Kasi binigay ng Diyos ang mas dakilang bagay pa sa kanya na inaantay niya bilang patunay na ang Diyos ay nagpapala ng mas matindi pa dahil ang trono o ang kaharian ng Israel ay hinawakan niya o napamunuan niya. See? From this young boy na nagpapastol sa paanan ng burol, sa paanan ng mga bulubundukin, pwedeng sabihin niya, okay na ang lahat ng ito, ayos na ang lahat ng ito. Pero hindi ganon ang nais ng Lord sa kanya. The same thing with the Lord Jesus Christ. Dahil yung krus na pinagpakuan sa kanya, hindi po yun yung ending, mga kapatid, ng kanyang ministry. But His resurrection, yun yung nag-prove na merong mas dakilang bagay na kailangan mapangyari pa. Dahil naselyuhan ang kaligtasan, hindi po lang sa krus ng Kalbaryo, kundi sa pagkabuhay niyang magmuli. And the same application sa ating lahat bilang mga mananampalataya. Regardless of the things that you experience this 2025, tandaan nyo lagi ito, maganda, pangit, mahusay, hindi mahusay, lahat ng yan ayon ng Diyos na tayo ay manatili. Dahil ang Diyos natin ay Diyos ng progreso. See? Ayaw ng Lord na ma-stuck tayo kahit pa sa mga nakaraan nating tagumpay o sa mga nakaraan nating kabiguan. Bakit? Kasi laging may magandang bagay na hinanda sa atin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Naiintindihan niyo po? Diyan ba kayo? So, from moving His people to the promised land, going to the fulfillment sa Kanaan, makikita niyo po yung special and greatest revelation ng Lord nung tinawag niya ang kanyang bayan para maging tagapaghatid ng tagapagligtas ng sanlibutan. Yan yung plano ng ating Panginoon, mga kapatid. Ayaw niyang ang bawat Kristiyano ay nandiyan ka sa posisyon mong lang yan. Ayaw niyang simpleng okay na. Hindi ganyan ang gusto ng Lord. Dahil gusto ng Lord, mas malawak pa ang iyong marating sa buhay. In fact, mga kapatid, yung simpleng prayer ng isang taong mananampalataya sa Panginoon, enlarge my territory. Kahit na meron na siyang mga teritoryo, kahit na meron na siyang mga dakilang bagay, ayaw niya yung bagay na yon dahil ang Diyos, laging may dakilang bagay, mga kapatid, na hinanda po sa Kanya. Naintindihan niyo po? Okay. Now, introduction po yun. Punta tayo sa body. Ilang puntos lang ito. Tapos, pupunta ako sa conclusion. Awit tayo. Altar call. Kakain mamaya, uuwi na tayo. Sino pong gustong ganon? Ay, ayaw nyo? Iyon po yung takbo ng service. Ano, 2 araw ako dito? Ilang bagay, mga kapatid, how this verse came from. Paano nangyari ito? Verily I say to you, or very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing. And they will do even greater things than this,
because I am going to the Father. Etong verse 12 na ito, meron pong pinanggalingan ito mga kapatid. At yun yung hahalukayin po natin ngayong umaga. Dahil naniniwala ko, bago ito sinabi ng Panginoon, meron siyang mga nilathala sa mga na-encounter niyang mga disciples at mga apostles po dito. The first one, mga kapatid, that great things flows from God Himself, from God's character, not in every human potentials. Sabi ng Bible, let not your heart be troubled. In verse 1, believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, the Lord said, there you may be also. And where I go, you know, the way you know. So dito mga kapatid, the first thing, greater things flows. Umaapaw kapag nakikilala mo ang iyong pinaglilingkuran. At makikita mo na ito ay isang karakter ng ating Panginoon at hindi ito dahil sa lakas po natin. Hindi ito dahil sa galing at husay mo. Hindi ito dahil sa meron ka ngayong mga pagpapalat biyaya, kundi yung dakilang o mga dakilang bagay na yon dahil ang Diyos ay dakila, mga kapatid. Ano sabi niya? In my Father's house are many mansions. Think of this, my friend. Isipin mo maigi. If it were not so, I have told you, I go to prepare a place for you. Ang Lord, meron po siyang hinanda kagad sa atin. Ang Panginoon, hindi niya pinili kung anong itsura, kung ano ang kalagayan, kung anong pinagdaanan, kung ano ang iyong mga kakaharapin pa sa buhay para paghandaan ka ng ganitong bagay. Why? Because the character of God reveals Himself. Siya ay may dakilang bagay kagad na hinanda sa iyo. So dito pa lang sa starting point, makikita nyo na kagad, mansyon ang binanggit. Actually mga kapatid, I couldn't imagine kung ano yung mansyon na ito. Hindi ito yung naglalakihang mga mansyon na galing sa mga kontraktor ng Pilipinas, sa DPWH. Etong mansyon na ito ay malinaw na gawa ng ating Panginoon. So here, makikita nyo na kagad that God is a God who exceeds expectation. Who could imagine mga kapatid, nahahandaan tayo ng ganitong bagay ng ating Panginoon? Kahit sino sa mundong ito, walang pwedeng magbigay sa iyo ng ganitong mansyon. Pwede siguro kung pamilya mo yan, pero lahat ng ito ay magiging literal lang. But could you imagine how the Lord God will prepare such thing for all of us? Hindi mo may imagine kung ano yung kayang gawin ng ating Panginoon. Why? Because the very character of the Lord our God, His nature is infinite. Kaya yung pinagdadaanan po natin mga kapatid, hindi po yan basta-basta na pinapahintulot ng Lord na wala lang. Meron siyang dahilan, mga kapatid, sa ating mga dinadanas sa buhay. In fact, sabi ni Apostol Pablo, etong bagay na ito kung ikukumpara mo, yung pinagdadaanan natin kung ikukumpara mo sa mga dakilang bagay na hinanda ng Diyos, sa mga dakilang bagay na binigay ng ating Panginoon sa atin, ito'y napakaliit lang. Hindi ko alam kung anong mansyon na ito, mga kapatid. But think of this. Ilan sa atin ang nakita ng mga mansyon sa lupang ito? Sabi ng Bible, sa langit, pag ikaw ay maglalakad ka saan? Sa streets of gold. Streets of gold. Sa lupang kaisipan, lahat tayo, mga kapatid, ayaw natin tumira sa street. Dahil ang street ay nagre-representa ng madumi, mapangit, at hindi magandang lugar. So could you imagine yung pinaka-worst dito, mga kapatid, sa lupa. Imagine ninyo na tinitignan natin na street, pag-akyat mo sa langit, lalakaran mong gano'n ay ginto. So imaginein mo kung yung may pinakapangit sa langit. Kung may pinakapangit sa langit, yun yung pinakamaganda sa lupa. Naiintindihan nyo ba yung sinasabi ko? Na lahat ng mga pinagdadaanan ninyo, wala yan at hindi mo pwedeng ikumpara sa kayang gawin ng ating Panginoong Diyos sa iyo. Because the God that we serve in Ephesians chapter 3 verse 20, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, higit pa sa iyong iniisip, higit pa sa iyong hinihiling, kundi ayon sa kapangyarihan ng ating Panginoon na nananalaytay, na namamalagi, na gumagawa sa ating lahat.
Yan ang biyaya ng ating Panginoon. God is a God who exceeds expectation. What would you expect, mga kapatid? Sino mag-expect buhay pa tayo sa panahong ito? Yung papa namin namatay. Hindi namin iniisip mamamatay yon. Mas iniisip ko pa mamatay yung kapitbahay namin, pero di ko pa pangalanan. Maraming bisyo, pero buhay pa. Hindi ko sinasabing masama ugali. Sinasabi ko may mga taong gusto tayong mamatay. Pero pinagpipray natin, maborn again muna. But what I'm saying, guys, brothers and sisters, simple lang, sino nakakaalam na ikaw ay makakarating ngayon? Wala, kundi yan dahil sa biyaya ng ating Panginoon. See? Kaya paano mo ngayon lilimitahan ng Diyos? Ilan sa inyo nagbilang sa isang araw kung kailan at ilang beses kang huminga? Ilan sa inyo ang nagbilang kung ilang beses kang pumikit? Wala. Napapansin mo lang yung hininga mo kapag meron kang maamoy na hindi maganda. Tama? Pero hindi mo namamalayan kung di ko ito binanggit ngayon na humihinga ka. Dahil lang iniisip natin, mga kapatid, yung akala nating naliliitan tayo na bakit hindi ito binibigay ng Lord. The fact na nandito ka ngayon, malaking pagpapala na yan sa atin, sa iyo, mga kapatid. Amen? Tignan nyo nangyayari sa paligid. Nababangga, ilan na namamatay. 1 segundo, 2 tao namamatay sa buong mundo. Yan ang average po. Ilang segundo na lumilipas, tignan mo, buhay ka pa, tulog ka nga lang. Amen? Di mo sa katabi mo, gising na, nag-start na ang preaching. See? And to Him, who is able to do exceedingly abundantly, sabi ng Bible, above all that we ask or think, ano yung ihilingin mo sa Lord? Ano yung iisipin mo sa Lord? Mas higit dyan ang kayang ibigay at ipagkaloob sa iyo ng ating Panginoon. Because God's nature is infinite. God does not just meet our needs. Sabi ng Bible, He wants these needs to overflow in our lives. Huwag mong liitan ng Diyos. Huwag mong maliitin ng Diyos. Hindi ka lang gustong katagpuin sa iyong pangangailangan. Ang gusto ng ating Panginoon, pag-apawin ka sa iyong kinalalagyan. Hindi ka buntot, ikaw ay ulo. Amen? Lahat na nagtatapat, mga kapatid, mas nagtatapat ang Diyos sa inyo. See? God does not just wants to restore everything that is lost in our lives. 2025, maraming nawala. Hindi lang niya gustong i-restore yon. Gusto niyang multiplyin yung mga bagay na iyon. Nakukuha ninyo? Sa akin, maraming nawala, mga kapatid. Pero mas maraming binigay ang ating Panginoon. Minsan tayo ay naghahanap lagi ng wala. Di ba? Wala, wala. Nothing. Nothing. From that very word nothing, it means nothing. Naintindihan nyo? Kaya nga siya nothing eh. N-O. Nothing. Paano mo nakita ang wala? Dapat ang makikita mo yung meron ka. Pag-ising mo sa umaga, ba't walang kape, ba't walang asukal? Nakita mo yung wala. Naintindihan nyo ba yon? Ang totoo, mga kapatid, nalilitan tayo sa kayang gawin ng Lord. Hindi mo nakikita na binuhay ka pa ng Panginoon. Hindi mo nakikita na nasa bahay ka at wala ka sa ospital. Hindi mo nakikita, mga kapatid, hallelujah. Ang iba nagreklamo dahil wala pa yung kanilang bonus o kulang yung 13th month o baka ubos na. Tingnan mo, mga kapatid, baka magulat ka. Magulat lang. Kayang gawin ng Lord. Amen? For my thoughts are not your thoughts, sabi ng Bible. Isaiah 55 verse 8 to 9. Neither are your ways my ways. Yung iniisip mo, hindi yan yung iniisip ng Diyos. Because greater things, mga kapatid, transcends, or rooted, in God's transcendent wisdom. Nakaugat ito, mga kapatid, saan?
sa hindi mo maarok na karunungan ng ating Panginoon, hindi sa mga nakikita nating mga sirkumstansya sa buhay. Ano sabi ng DTI? Tama ba? 500 ang Noche Buena. Sino ba nagsabi nun? Tinapatan namin yan. Alam ko, tinapatan nyo rin. Pinamigay lang natin ang mga anong tawag doon? Noche Buena? Ano ba pag Pasko? Buenas Noche? Noche Buena pag Pasko. Pag bagong taon? Medianoche. Nocheng buhay to. At least, di ba? Ang DTI nagsasabi hanggang 500 lang. Hindi ako naniniwala. Dahil ang Diyos, hindi lang niya kayang ibigay sa iyo. Baka magulat ka, mga kapatid. Huwag mong maliitin at litan. Dahil ang iniisip mo ay hindi yan iniisip ng Diyos. Ako naniniwala, wala nag-Noche Buena dito na 500. Tama? Dahil sa pinamigay pa lang, mahigit 500 na, bumili ka pa ng soft drinks. Di 600 na. Mas mayaman ka sa DTI dahil mas mayaman ang Diyos natin. Amen? Huwag kang mainggit sa nagkamal ng mga pera sa flood control project. Dahil ang project nila ay Ghost. Sa'yo, Holy Ghost. Naintindihan nyo? Oh, una na yun. Pangalawa, greater things requires a ship from the unseen. From seen to the unseen. Nagsiship siya, mga kapatid. Saan? Mula sa mga bagay na nakikita mo, patungo sa mga bagay na hindi mo nakikita. Actually, mga kapatid, sabi ng Bible, 2 Corinthians chapter 4, verse 18, while we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. Because here, faith is beyond the present season. Hindi mo nakikita lang. Dahil meron tayong faith, hindi ka tumitingin sa presente mong kalagayan. Ang failure mo nakaraan na. Kasi gusto tayong itrap ng ating mga kaaway. Saan? Sa mga nakaraan mong pagbagsak, sa mga past failures mo. Pati dyan, gusto ka itrap ng Lord sa mga present struggles mo. Sa mga pinagdadaanan mo ngayon. Bayarin, bayarin, bayarin. Sakit, sakit, sakit. Tama? Dyan tayo gusto itrap ng Lord. Ang kaaway, I mean. Pero ang Lord, dahil tayo nananampalataya sa Kanya, masigit yung ating tinitingnan doon. Ayaw niya na makulong ka at makulong ang bawat isa sa ganyang kaisipan. Kaya, tingnan mo, sabi ni Apostol Pablo, yung mga bagay na beyond this life, beyond this earth. Hindi yan yung, hindi ito ang lugar para sa atin. Dadaan lang tayo dito, mga kapatid. See? Kaya sa inyo, huwag kayong malulungkot kapag inaalaw minsan ng ating Panginoon ang mga sirkumstansyang hindi mo maintindihan. Gusto ka lang turuan ng Lord. But as long as we have this belief in the Lord, our God, your faith, dapat nakaangkala siya, nakaangkor siya. Saan? Sa mga pangako ng ating Panginoon. Listen very carefully. Tingnan niyo pong maigi kung paano iaangkla yung pananampalataya sa ating Panginoon. Thomas said, Lord, we do not know where you are going. Verse 5, so how can we know the way? Jesus answered, I am the way, I am the truth, the life. No one comes to the Father except me. So here, seeing Thomas, the Lord Jesus Christ, nakikita niya, but here is Thomas. Tignan niyo po isipin niyo maigi, nakikita niya si Lord, pero yung belief niya sa Panginoon ay napaka-limitado. Yung kanyang pananampalataya ay napaka-limitado. Until, mga kapatid, the Lord said, I am the way, I am the truth, and I am the life. 3 vital things sa buhay po natin. Yung binigay ng Lord sa eksenang ito.
Ano yung pinaka-importante sa taong ito? Ano yung pinaka-importante sa susunod for you to be able to understand that you have a way because the Lord Jesus Christ is our way. You have the truth. Kahit na tayo mga kapatid ay napapaligiran ng maraming kasinungalingan sa paligid natin o sa sanlibutan ito, basta manatili ka sa Panginoon, hindi ka mawawala sa katotohanan. At ang pangatlo, yung buhay mga kapatid, na hinahabol ng marami, hindi mo ba alam na nasa sayo yan kapag nasa iyo ang ating Panginoon? Ilan na nagkukumahog. At ang iba mga kapatid, sa maraming mga eksena sa buhay nila, gusto nilang makita, pag to nakuha ko, pag to nakamtan ko, pag to na yari sa akin, eto na. No, it's not. Isa lang ang solusyon dyan. Kailangan maintindihan mo mga kapatid, yung sinabi at sinagot ng Panginoon kay Tomas, Tomas, ako yung hinahanap mong daan. Tomas, ako yung hinahanap mong katotohanan. See? Marami ka na siguro nilakbay 2025. Siguro ito na yung taon, ito na yung panahon na darating para sa iyo. Daanan at lakaran mo naman ang Panginoon. Amen? Marami ka na sigurong kasinungalingan na encounter at napaniwalaan. Na-scam ng marami dito. Tama? Sino na-scam? Ang lalim no, Sister Gemma. Kapatid, dato, sisegwayan ko lang. Ingat kayo sa mga scammer, ha? Ingat kayo sa mga scammer. Matatalas ang dila niya mga yan. Pag-pray nyo kaagad. Bigyan kayo ng Lord ng discerning spirit. Yan. Unahin mo yung katabi mo. Lord, maramdaman ko man kung ito'y totoo o hindi. See? Ilan sa atin ang naghabol sa buhay, pero hindi mo naabutan? Jack Higgins, a famous writer. I think sa Punch Magazine, sinabi niya yon. One time in-interview siya, ano yung meron ka ngayon na dapat nung bata ka pa nalaman mo na yan? Walang pag-atubili, sinabi niya, sana nalaman ko. Nung bata pa ako, na kapag ikaw ay nasa tuktok, wala ka palang kasama doon. Kakahabol niya ng kakahabol sa ikasasaya ng kanyang buhay. Nung nakuha niya yung mga bagay na yon, yung pa yung nagpalungkot sa kanya. Nag-uusap kami ng isang kasama ko sa trabaho. Dahil ang ilan nasa bakasyon na. Naglalaro sa isip ko. Bakit? Kasi gusto mag-relax. Walang masama doon. Ang iba gustong mag-aaliw. Masarap pumunta sa probinsya. Ang sabi ko sa kanya, tanungin mo yung nasa mga probinsya. Masarap pumunta daw sa Maynila. Wala sa lugar. Wala sa sitwasyon. Wala sa kahit ano paman para makuha mo ang tunay na ligaya ng buhay. Alam niyo kung nasaan? Nasa kasama natin. Amen? Kung kasama mo ang Lord sa 2025 at isasama mo siya sa 2026, yung buhay na dinanas mo ngayon, mas kayang higitan ng ating Panginoon. Huwag mong limitahan ang ating Lord. Amen? Ayan na, minamalat na ako. See? Kaya ano sinabi ng Lord John, that vital truth, I am the way. Tomas, saan ka pa pupunta? I am the truth. Saan ka pa maniniwala? And I am the life. Anong klaseng buhay ang sahabulin mo? See? Sabi ko sa mga estudyante, naghahabol kayo ng grado. Nagtuturo po ako sa isang medyo dekalidad na eskwelahan, Science High School. Sabi ko sa kanila, nalulungkot sila pag may grade na 91, 92, kailangan ang grade nila 95, 96, 97, 98. Kaya nila dahil matatalino. Pero minsan may bababa yun.
Pasado pa naman. Malulungkot sila. Pero sabi ko sa kanila, wag mong hayaan na yung grado mo ang magdi-define kung ano at sino ka. Church, listen. Wag mong hayaan na ang sitwasyon mo ang magdi-define na kung ano at sino ka. Naintindihan nyo? Dahil may salita ang Diyos, siya ang kayang magbigay ng definisyon sa buhay mo. Nagigets niyo? When you understand this thing, I am the way, the truth, and the life. That's all. Tapos na ang boxing. Dahil pag sinama mo ang Panginoon bilang daan mo sa 2026, hindi ka maliligaw. Amen? Sa mundong ito, mga kapatid, na maraming nanlilinlang, hindi ka madadaya. At sa mundong ito na maraming nagche-chase o humahabol sa buhay. Church, nasa iyo ngayon yon, mga kapatid, ang ating Panginoon. See? Greater things are yet to come, not because of who you are, but because of who God is. Nakukuha niyo po? Okay. Pangatlo. Okay na yun. Pangalawa, pangatlo. Ilan ba to? Kailangan matapos natin to. 11:12. Kailangan 11:40, 11:30 tapos na. Kakain kayo 12. Dapat nakalayas na tayong lahat dito. May shooting pa kami. Verse 7, Ate Gra. Hanggang ano to? Hanggang 11 to. If you really know me, you will know. Ano yan? You will know my Father as well. From now on, you do know Him and have seen Him. In verse 8, Philip said, Lord, show us the Father and that will be enough for us. Jesus answered, don't you know me, Philip? Even after I have been so among you such a long time. Di mo ba ako kilala, Felipe? Tagal mo na akong kasama. Kilala mo ba yung katabi mo? Hindi mo kilala? Matagal mo nang kasama yan. Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? 10. Don't you believe that I am in the Father and that the Father is in me? The words I say to you, I do not speak on my own authority. Rather, it is the Father living in me, the Lord said, who is doing His work. 11, believe me when I say that I am in the Father and the Father is in me, or at least believe on the evidence of the works themselves. Here, number 3, mga kapatid, medyo crucial ito. Bakit? Greater things release if you know who your tatay, who your father. This is very exciting. Bakit? Matagal nang kasama ng mga disciples ang Lord. Matagal na lang kasama ang Panginoon. Hindi nila nakikilala kung sino yung kanilang kasama. Sabi ni Felipe, Lord, pakita mo sa amin yung Ama at ito'y sukat na sa amin. Ito'y sapat na sa amin. Okay na to, Lord. Tapos na yung boxing, Panginoon. Ang sabi ni Felipe. Pero sabi ng ating Panginoon, paano kung papakita sa iyo? Di ka ba naniniwala? Ako'y sumasama at ang Ama'y sumasa akin. Sa madaling salita, gusto sabihin ni Lord, yung hinahanap mong tatay, ako yon. So that's the doctrinal lesson. Pero may gusto kong ipakita sa inyo dito sa tagpong ito, mga kapatid. Greater things are released through if you know who your Father is. Nung ang ating Panginoon, mga kapatid, dito sa lupa, nung ating Panginoon ay nagpakilala sa Israel, ang pagpapakilala ng ating Panginoon ay bilang Diyos, ay bilang Panginoon. Kailan nagkaroon ng tatay? Nagkaroon ng tatay, naglikha. But this relationship, nasira po ito, nawasak po ito. Itong relasyon na ito, nabasag po ito, mga kapatid. At tayo'y naging anak ng kaaway. Now, for this relationship be regained, kailangan maibalik, kailangan may gawin. So to make the story short,
Ano pong nangyari? Dahil ang Diyos ay banal, ang tao ay madumi, hindi tayo makalapit sa Kanya, at ang Diyos hindi siya direkta ring makakalapit sa atin dahil sa kasalanan. So they need a sacrifice. Ang nag-sacrifice, mga kapatid, siya rin bilang bugtong na anak. Now this is the twist. This is the lesson. Tignan nyo maigi. Yung tinatawag nating Holy God, kinabit po yun sa salitang Holy Father. Yung Holy God na yon napunta sa Holy Father. Bakit? Kung ang Diyos ay manatiling banal na Diyos lang, tapos tayong lahat. Dahil matutunaw tayo sa ating mga kasalanan. Listen, dahil ang kabanalan, mga kapatid, kadosh, sa salitang Hebreyo, separated yan, separation. Wala talaga tayong ugnay. Kaya yung Holy God na yon, naging Holy Father sa atin. Bakit? Kasi yung holiness na yon ay hindi makakalapit sa atin. Liban na maging tatay siya sa atin. Kaya tinanggap natin siya, hindi lang bilang Diyos, kundi tatay. Bakit? Kasi yung pinakamalapit na relasyon, walang iba kundi yung relasyon ng isang tatay sa kanyang anak, na kahit na anong dumi, anong pangit, anong kasalanan, kahit kabanalan ng Diyos, mga kapatid, dahil tatay natin siya, dahil kinikilala natin ama natin siya, doon tayo na reconcile. Naiintindihan nyo ba yon? Kaya no sinabi ng Lord to, hindi lang gusto ng Lord buksan ang isipan ng mga magbabasa na si Lord ang tatay natin. Totoo naman yon. Kundi ma-regain sa atin ang alin? Yung totoong relasyon na nawala, yung naputol na nawala. Hindi po yun mababalik, mga kapatid, kung hindi siya magiging tatay sa atin. Kaya dapat kilala mo kung sino yung tatay mo. Amen. Dahil kung kabanalan lang ang pag-uusapan at hindi lalagay yung salitang Father sa kanya, tapos tayong lahat, mga kapatid, ganyan kabuti ang Lord. Ganyan kadakila ang ating Panginoon. Kaya yung greater things, eto na. Listen, nare-release yun. Napupunta sa atin yon dahil naging tatay natin siya. Amen? Kaya, ano pa bang iisipin mo? Lahat ng mga ninanais ng mga magulang, kung sa laman pa lang ang pag-uusapan, inaatupag niyan ang pangangailangan ng mga anak. Kung yung mga yon ay may limitasyon, tayo may mga limitasyon, paano pa ang Diyos na walang limitasyon? Kung tayo kaya nating gawin at gumagawa tayo ng mga paraan, paano pa ang Diyos na walang limitasyon? Di masigit na kaya niyang gawin, basta alam mo at kilala mo kung sino ang tatay mo. Amen? David became a father, mga kapatid, kahit ang sakit nung ginawa sa kanya ni Absalom. Ang bigat nung ginawa sa kanya nung taong ito, anak niya si Absalom. Now, to make that story short, napakabigat po nun. But because may pusong tatay si David, kahit na ang dumi ng kasalanan ni Absalom, tinanggap niya pa rin ito. Ganang nga lang, mga kapatid, ayaw nung anak. At tumantong sila sa digmaan, napatay si Absalom. Pero sabi ni David, hanggat maaari, huwag siyang mapatay, huwag niyo siyang patayin. Hulihin niyo lang siya. Ano kasalanan ni Absalom? Kinuha niya at gusto niya kunin ang trono kay David. Yung asawa ni David, inasawa niya. Nanuhol siya ng mga sundalo, kumuha siya ng mga sundalo ni David. Napakabigat, mga kapatid. At gusto niya higit sa lahat patayin si David. Pero dahil may pusong tatay si David, pinabayaan niya lang yun kahit masakit sa kanya. Don't we know sometimes ganyan tayo? Ano sabi ni David, mga kapatid, huwag niyong patayin. Pero dahil umatake, dimpensa yung kanyang mga tauhan, napatay si Absalom. Nung dinadala yung bangkay ni Absalom, sabi sa kanya, sabi niya kay Absalom, my son Absalom, Absalom, my son, if I would have died for you, kung ako na lang sanang mamamatay, take a look at the heart of the Father. Kahit masakit, kahit mabigat, and the same application na ginawa higit ng ating Panginoon. See? Imagine,
Mula January 1, 2025 hanggang ngayon, tiniis ng tatay natin lahat ng ating mga pagkukulang. Tiniis ng Lord. Dahil tatay natin siya, lahat ng mga pangako na hindi natupad. Pero ngayon, lumalapit tayo sa Kanya, tinatanggap pa rin tayo ng ating Ama. Look at this church. Sabi ni David, kung ako lang sana mamamatay para sa iyo. Kung buhay si Absalom, baka sinabi niya, Dad, hindi kong gustong mamatay ka para sa akin. Gusto ko mabuhay ka para sa akin. And this is exactly what the Lord God did for all of us. When He offered His begotten Son, may namatay para sa atin yung pinaka mamahal na bugtong na anak. Pero pinili niyang buhayin pa rin yun para sa iyo. Hindi lang siya namatay, kundi nabuhay siya para sa iyo. That's the ultimate goal of our Father. Nagigets ninyo? Andiyan ba kayo? Imagine that. Tingnan yung maigi. So paano mo ngayong lilimitahan ang tatay natin? Yes, ang tatay natin na makasalanan dito sa lupa, mga kapatid, kayang tanggapin ng kahit na ano pang pagkakamali natin. How much more ang Lord? Naintindihan niyo ba yun? He can sacrifice everything for you. See? Greater things are yet to come. Not because of who you are, but because of who God is. Greater things are released if you know who your Father is. Naintindihan ninyo? Ang tatay natin si Lord. Ang Father natin, hindi si Father Damaso. Amen? Kaya hindi tayo kumikilala ng ibang tatay. Siya lang, mga kapatid. Pangapat, greater things often come with great faith. 12 tayo, ate. Yeah, matatapos na. Iba natingin niyo sa akin eh. Ano yun? 12 tayo, Verily, very truly, I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing. So that's a praise. And they will do even greater things than this, because I am going to the Father. First line. Greater things often comes with great faith. Kailan na pangyari? Sabi ng Bible, whoever believes in me. Kailan mangyayari ang mga dakilang bagay sa atin? Kapag meron tayong dakilang pananampalataya sa ating Panginoon. Church, listen. Dalawa lang sa Bible ang sinabihan na may dakilang pananampalataya. Yung isa, yun na lang yung tatalakayin natin, yung Syrophoenician woman. Matthew chapter 15. 15 from 21 to 28. So this is the story. Isang babaeng yun, mga kapatid, meron siyang anak na babae na masama ang kondisyon. Hindi maganda. Lumapit siya sa Panginoon, humihiling na pagalingin. Sabi ng Lord sa kanya, di pwede. Una, wala muna palang sinabi. Pangalawa, di pwede. Alisin. Tinataboy. No, nagsalita ang Lord, mga kapatid, sa pangatlong lapit ng babae, ano sabi ng Panginoon? Yung tinapay ko, hindi para sa mga asong katulad. O hindi para sa mga aso. Yung tinapay ko, hindi para sa mga aso. Ano sabi ng babae? Alam nating lahat. Diba, Lord, yung aso karapat-dapat sa mumo. Mumo, alam niyo yung mumo? Tignan mo yung katabi mo. Doon sa crumbs, doon sa maliliit. Sabi ng babae, kahit yung nalalaglag lang, Panginoon, okay na sa amin yun. Tumindig ang Lord, kinausap ang kanyang mga disipulo. Sabi ng Panginoon, wala akong nakitang ganito kadakilang pananampalataya. Wala akong nakitang ganito dakilang pananampalataya sa bayan ni Israel. Sa labas pa ni Israel ko nakita. See?
pinagbigyan siya ng Lord. Pinagaling yung anak, mga kapatid. Gumaling yung bata o yung dalagita. And then that's the story. Pero alam niyo kung anong maganda doon? Nagpumilit yung babae dahil meron siyang dakilang pananampalataya sa Panginoon. Church, kailan ba napangyari na tinalo ni David si Goliath? Hindi dahil magaling siya sa isling, kundi may tiwala siya sa Diyos. Kailan tinalo ni Elijah, mga kapatid, ang 400 plus 450 prophets? Hindi dahil siya'y mahusay sa talumpati, kundi meron siyang pananampalataya sa Diyos. Hindi sa lakas ni Samson na pabagsak niya ang mga Pilisteo, kundi sa pananampalataya niya sa Diyos. Nung inalay ni Abraham si Isaaka, papatayin niya ito para ibigay sa ating Panginoon. Pero sinubok lang pala siya ng ating Panginoon at siya'y tinagurian at sinabihan, ikaw ang ama ng pananampalataya. Lahat ng ito dahil sa mga dakila nilang pananampalataya. Church, ito ngayon ang tanong 2026. Ano yung kaya mong panampalataya ng dakila sa ating Panginoong Diyos na buhay? Church, makinig ka. Hahamunin ka ngayon ng Panginoon. Ang panahon natin ngayon ay hindi po padali ng padali. Pahirap ng pahirap ng pahirap. So habang bumibigat ng bumibigat, mas lalong maging dakila at maging malaki dapat ang iyong pananampalataya. Kailan lumalabas ito? Kapag may mabibigat na sirkumstansya. Kapag may mahihirap na mga pagkakataon, diyan natin palalabasin. Kaya walang sayang sa Diyos. Kung may sakit ka, doon mo ipakitang nagtitiwala ka sa Lord. Kung kinakapos ka, mas pakita mong nagtitiwala ka sa Diyos. Diyan sinusubok ang ating pananampalataya. Church, matanda na tayo. 30. Saan tayo? O sige. 37. Going to 38. Yung iba dito, 10 taon mahigit. Iba 10 taon bababa. Tingnan mo sa bawat taon na lumipas na saan ang iba na ng balataya. Baka sa mga misang mga maliliit lang na problema, sumusuko ka, umaayaw ka. Wag, kapatid. Wag. Mas doon mo iselyo ang iyong pananampalataya. Gawing mong pagkakataon lahat ng mga pinakamahihirap na oportunidad para sa iyo, para ipakita ang iyong dakilang pananampalataya. See? Greater things often comes with great faith. Hindi lalabas ang mga dakilang bagay kapag hindi tayo nagtitiwala. Kaya nung sumagot ang ating Panginoon, whoever believes in me will also do the works that I do. See? And greater works than this will he do. Mas dakila ang mapapangyari sa kanya. This is the twist, sabi niya, because I am going to the Father. See? Tuloy natin. Hindi ko na ilagay yung dulo. Hanggang 14 yan eh. And, last part, and I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. See? The ultimate goal of this greater things is not that to achieve anything from the Lord. Hindi lang gano'n ang usapan. Yes, maraming pwedeng mapangyari sa atin. But at the end of the day, take a look at the conclusion, so that the Father may be glorified. That's the point. The Father, our God, must be glorified. Anong success ang pwede niyang ibigay sa iyo? Hindi mo kayang limitahan yon. Anong kagalingan sa mga karamdaman na kaya niyang ibigay sa iyo? Hindi natin pwedeng limitahan yon. Pero tandaan nating lahat, ang pinaka-bottom line ng lahat na ito para dakilain at para makita ang gloria ng ating Panginoong Diyos na buhay. It's not that just God wanted to prosper us or to be successful and that's it. No, it's not. Hindi doon nagtatapos ang eksena dahil ang ending lagi papuri at pagsamba, pagglorya sa ating Diyos na buhay. Naiintindihan ninyo? That the Lord our God
may be glorified. Kaya dito mahalaga itong pinag-uusapan. Claim it. Maraming kayang gawin ng Lord sa atin. The best is yet to come. Great things is yet to come. Kunin natin lahat yan. Ito yung panahon na yon, mga kapatid. Ito yung sitwasyon na yon. Kaya dito sa atin bilang pagtatapos sa 2025, mag-i-ending na ito. Take a look at the backdrop of your story. I-check mo. Ano ba ito? Saan ba ito? Ngayon, nakita mo ang mensahe. At alam ko, kinausap ka ng ating Panginoon. Ang lahat ng ito, mga kapatid, hatid sa atin ng ating Lord. Church, ulitin ko po. Ang bottom line po nitong lahat, mga kapatid, kahit ano pang matanggap natin sa Lord, lagi po natin ibalik ang papuri sa ating Panginoon. Church, ako po'y natutuwa kasi lahat kayo nandito. Ako din nalulungkot kasi hindi lahat nandito. Naintindihan niyo ba yun? Hindi ko alam kung kay Brother Ferdy ko na-chat. Sabi ko sa kanya, ito yung huling linggo natin, Brad. Huling linggo sa service, di ba? Bukas, susunod, first Sunday na. Hindi ko alam kung may gawain kami sa North Caloocan, wala na kaming gawain sa 31. Di ba? I-pray na lang po kami, pero di na kami punta sa church. Hindi ko alam kung meron kayo dito, kila Pastor Dom, kila Pastor Benja, I don't know. Pero granting, ito yung huling gawain. Di ba, mas lalo nga dapat na nandito tayo? Diba? Ito yung pagkakataon mo. Pasasalamat mo sa Diyos to eh. Tama? Yung iba, inuna na yung bakasyon kasi ang haba. 5 days, 6 days. Yung iba, balik na nga, 5 eh. See? Ang unang mindset ng mga, alam mo yun? Bakasyon. Dito. Sa mga Kristiyano totoo, bakasyon. Ito yung pagkakataon kong magtodo ng paglilingkod sa Lord. Masaya na nalulungkot. Bakit? Kasi ito talaga yung panahon na dapat, Lord, thank you po. Buhay pa ako, Lord. Kahit kinuha mo na yung katabi ko. O itong katabi ko sa kaliwa, malapit na to, Lord. Paabutin mo ng 2026. Diba? Diba? Imagine ninyo dapat ito'y sasabihin, Lord, thank you po, buhay pa kaming lahat. Tingnan mo yung asawa mo, buhay pa siya. Tingnan mo yung biyanan mo, mas buhay pa siya. Tingnan mo yung, anak mo, salamat Lord, nilingkod kami sa iyo, Panginoon. Tingnan mo yung mga pastor ninyo, mga kapatid. Ang average ng pastor na nagre-resign, mahigit 1,000 buwan-buwan. Diba? Sana may natatanggap kami buwan-buwan, pero nababawasan kami buwan-buwan. Hindi nila nakuha. Hindi, totoo po yun. Magpasalamat kayo, may naglilingkod pa sa atin. Amen? Pasalamatan natin lagi ang Diyos. Ilan sa inyo, baka na-ospital nung taong ito. Tignan mo ngayon, mga kapatid. Malakas ka pa sa doktor na tumingin sa iyo. Amen? Ilan ang mga tukso na pinagdaanan mo? Diba? Nanawa na lang si Satanas. Hindi ka matukso eh. Ano pa? Ilan ang pwedeng, baka ma-aksidente ka, iba na bangga, o yung kanina na-scam. Hayaan mo na yun. Nananagot sila sa Lord. Pasalamatan mo lang, at least hindi ikaw yung scammer. Tama? Ngayon, di ba? Iba sa inyo, umaasa Lord. Babayaran niya ako, pero hanggang ngayon, di pa ako babayaran. Hayaan mo na yun. Pag binayaran, salamat. Pag hindi, salamat pa rin, Lord. Ako lang, laki ng utang sa akin, mga kapatid. Nayaan ko na lang eh. Magkano yun? Sumuka kami 100,000 doon, mga kapatid. Pero wala, hindi na ibalik. Anong gagawin mo? Doon na lang kami magkita sa, ewan ko, magkikita kami sa langit. At least hindi tayo, ang dami natin pwedeng ipagpasalamat. At ito yung maganda, mga kapatid, makinig kayo.
Dahil yung tema po natin, great things is yet to come. Tinuruan tayo ngayon ng Lord, mas may gagawin siyang mahalaga at mabigat at matindi sa 2026. Meron kang bala ngayon. Tiwala ka sa Lord. O tignan mo to, masaya na kagad. Daig pa kayo ng bata. Yung bata, mga kapatid, nagpupuri na, di pa tayo tapos. See? Imagine ninyo, mga kapatid, napakadami nating pwede ipagpasalamat. Ang totoo, iniksian ko na lang yung preaching, mga kapatid, dahil ilang pages po ito, ang dami po nito. Yan o, 3 pa yata ito nakapila rito. 2, 3. Pero tingin ko, okay na po. Kasi nakita ko, gising ka na eh. At least, ikaw lang inaantay kung gumising. Kung gumising ka kanina, tapos na tayo eh. Medyo tinagalan mo. Tayo naman po dito dahil pinagbibigyan po ang lahat. Alam mo, binuksan pa yung aircon para lang makatulog ka. Mga kapatid, hindi po ordinaryo ang kakaharapin natin 2026. Pero ipinauna na ng Lord po sa atin. Tignan nyo maigi ha. Kung merong nakaabang, nakaaway sa atin, tandaan nyo po ito. Nauna na ang Lord. Nauna na ang Lord. Teka lang po. Wala pa ako sinasabi. Nauna pa lang ang Lord. Pumalakpak na kayo. Nawala tuloy. Nauna na po ang Lord, mga kapatid, para pagpalain po tayo. O, diyan pa lang kayo papalakpak. Okay? So, okay na po yun. Matatapos tayo ngayon, mga kapatid. At least, masaya tayong lahat. Okay? Parang malulungkot mga pastor natin. Kaya't ibigay mo na ang aming Christmas. Awitin nga natin sa altar call. Wala yata Christmas bonus. Dahil mga kapatid, seriously, tuloy-tuloy tayo sa Lord. Wala na sanang give up, wala na susuko. Magtulungan tayo sa paglilingkod, mga kapatid. Talagang meron tayong Diyos. Huwag kayong matatakot, mga kapatid. Meron tayong Diyos. Because we believe greater is He that is within me than He that is in the world. Mas dakila yung sumasa atin kesa sumasa kanila. Come on, let's all stand. Ang totoo, hindi ko alam kung anong kakantahin natin eh. May alam ba kayo, mga kapatid? Hallelujah. Greater things yet to come. Are yet to come. Greater things are yet to come. I-recite mo nga ito ng i-recite. Ganito gawin natin. Ganito gagawin natin. Listen. I-recite natin to tapos iisipin mo yung mga kayang gawin ng Diyos sa iyo. Ulit-ulitin natin mga 10, diba? Hallelujah. Greater things are yet to come. May dakilang mga bagay bibigay sa akin ng Diyos. May tagumpay ako, may lakas ako. Sa mga labanan, magtatagumpay ako. Pagagalingin ako ng Diyos. Palalakasin ako ng Lord. Aayusin ng Diyos ang relasyon ko. Ang emosyon ko, pagtitibayin ng Diyos. Pagpapalain ako ng Diyos financially. May mga dakilang bagay. Greater things are yet to come. Parating na mga kapatid. Amen? Hallelujah, hallelujah. Panampalatayanan mo ngayon yan. Amen? Ano man yung iniisip mo? Trabaho? Yung trabaho maganda, sabihin mo, Lord, darating yan. Sabihin mo sa Lord, akin yan, Lord. Amen? Sa atin yan. Ano ba? Business, gusto mag-business, ang kinin natin, 2026, magtatagumpay. O, yung mga 30 pataas, wala pang boyfriend. Sabihin ko, ano kalooban ng Lord? Ang kinin natin ng mga dakilang bagay na galing sa ating Panginoon. Hallelujah. Shall we all bow down ourselves, our heads, and let us pray for a while? Oh, Father in heaven, thank you so much, Lord. Ikaw ang aming Ama, Ikaw ang aming Panginoon. Salamat sa iyo, Lord,
Napakabuti niyo, Panginoon. Thank you, Lord, for this team. Greater things are yet to come. We don't know exactly what lies ahead is coming 2026. But we believe in you, Lord. We believe in you, Panginoon. Hallelujah. Ikaw, Lord, ay nandyan na. Ikaw ay naghanda na sa amin ng aming dadaanan, Panginoon. Marami sa amin nandito, Lord. Talagang matindi ang labanan 2025. Marahil, Lord, ang iba napagod, ang iba talagang nanlupaypay. Pero salamat sa iyo, Panginoon. At the end of the day, ikaw pa rin ang nagpalakas at naghatid sa amin dito. Ngayon, Lord, sa 2026 na dadating, may mga dakilang bagay kang handa na po sa amin. Kaya, Lord, inaangkin po namin yun, Panginoon. Ang kagalingan sa aming karamdaman, Panginoon. Ang lakas, Panginoon. Ang trabaho, Panginoon. Ang financial blessing, Lord. Inaangkin namin, Lord. Magkaroon kami, Lord, ng sariling bahay at lupa. Inaangkin namin, Panginoon, negosyong maganda. Inaangkin namin, tumibay kami sa pananampalataya, Panginoon. Inaangkin namin, O Diyos, mga manggagawa na maglilingkod sa iyo at handa magkumit ng buhay, Ama. Because we believe, Lord, 2026 is your year. Dahil ito'y sa inyo, ito'y sa amin din, Panginoon. May mga dakilang bagay ka nang inanda sa amin, Ama. Thank you so much, God. Salamat po, salamat. Okay, give glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh God. Ulitin natin.
Jesus, Lord. Sa inyo po lagi lahat ng ito, Panginoon. Salamat, salamat po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. I hope pagtawid natin 2026 na, dalhin natin ang salita ng Lord. Maging matibay tayo. Welcome natin 2026. 2025 mga kapatid, pasalamatan natin ng Diyos. 2026, panampalatayanan natin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Amen? So, pansamantala, upo muna kayo. Yan, purihin ng Panginoon. Praise God. Greater things will come sa bawat isa. So, onti relax lang po tayo mga kapatid. Upo po tayo dahil i-distribute na lang po yung mga pagkain po natin. Mari lang po yung mga bawat leaders na naka-assign po sa mga churches. Pwede na po kayong bumaba para po kuhain po yung mga pagkain po. Kung may mga humabol po dumating na magpalista pa rin po kayo. Upo lang po tayo mga kapatid at let's enjoy the fellowship ng after service natin. Amen. Yan, masarap yung pagkain natin. Kalabaw. Ang ox. Ayan, may video pala tayo. Panoorin natin habang naghihintay tayo. Yan, praise God.